Nagsisimula ang pelikula sa Russia, kung saan nakaupo sa tabi ng ilog ang isang pamilyang may tatlo. Tinatangkilik ang kanilang oras, ang pinakabata sa kanila, Sergei Ayashkov, boto sa kanyang kuya at ina, tungkol sa kanya na nasa tuktok ng isang puno. Nang biglang lumipad ang mga German fighter jet sa itaas, hiniling ng ina sa kanyang mga anak na mabilis na magtago sa mga palumpong. Ngunit sinasabi ng 6 na taong gulang na hindi siya natatakot, at hinahampas ang jet gamit ang isang tirador. Nagulat ang lahat, nagawa niyang tamaan ng mga jet at pasabugin ang mga ito. Ngunit kapag tumingin siya sa paligid ay wala na ang kanyang pamilya. Nagising si Sergei, natakot mula sa panaginip at tinawag ang kanyang ina. Maya-maya lang may kumatok sa pinto niya. Ipagpalagay na ito ay ang kanyang ina. Tumakbo siya papunta dito, ngunit isang kapitbahay na babae ang pumasok na nagpapanik. Nagpapasalamat siya sa Diyos sa pagpapanatiling buhay sa kanya, at ipinalam sa kanya na ang kanyang ina at kapatid na lalaki o ama. Hindi maintindihan ng batang lalaki ang kanyang sinasabi, at gustong manatili sa bahay para hintayin ang kanyang ina. Sinabi sa kanya ng babae na inatake sila ng mga German, at dapat siyang tumakas. Maya-maya lang ay may mga sundalong lumapit sa kanilang bahay. Pinapatakbo ng babae si Sergei sa bintana, ngunit binaril patay bago siya makasama. Ang maliit na 6 na taong gulang ay nag-iisa na ngayon, na walang pamilya at kaibigan. Habang tumatakbo si Sergei sa bahay, nakikita niya ang buong kapitbahayan niya na nasusunog sa likuran niya. Tawag niya sa kanyang ina ng walang kabuluhan, at tumakbo palayo doon. Pagkatapos tumakbo saglit, napunta siya sa gitna ng kakahuyan. Ang maliit na bata ay nagsimulang tumawag para sa kanyang ina na dumating. At pumasok, dahil nawala siya. Nang gabing yun ay nananatili siya sa gubat. Kinaumagahan, nakita namin siyang umiinom ng tubig mula sa isang ilog. Kapag lumalapit ang mga sundalo ng kaaway, Sir Bakla, alam nilang delikado sila, mabilis na nagtatago sa loob ng mga ugat ng puno. Nagulat siya nang may dumating na ahas sa malapit, ngunit hindi isang salita o tumakas. Si Sergei ay mas takot sa mga sundalo kaysa sa ahas. Kumakain ng mga sundalo sa tabi ng ilog at umalis. Pagkatapos nito, kinukuha ni Sergei ang natirang pagkain nila, at nilalamon ito para sa gabi. Gayunpaman sa natamba siya habang nakapikit ngunit hindi tumitigil sa paglalakad. Habang papunta siya, nakikita niya ang mga ligaw na berry at nilalamon ng mga ito. But just then may sumabog sa likod niya. Nagulat ako, nahihilo ang bata, at nagsimulang mag-hallucinate ng isang taong nasa likuran niya. Gayunpaman kahit nasa ganitong mga kondisyon, tumayo siya ng matapang at sinabi sa tao, may rifle siya at wala. Natatakot, he limped forward ngunit nawala ng malay pagkaraan ng ilang sandali. Habang siya ay natutulog, papalapit ang 2 sundalo. Ang eksena ay pinutol sa base ng hukbo ng Russia, kung saan ang commander ay nag-cautionate ng mga timbang para sa kanyang mga patrol na sundalo. Pumasok sila kasama ang isang maliit na bata na nasugatan at nanghihina. Kapag sinabi ng mga sundalo na kakampi niya sila, bumukas ang maliit na bata at nagpakilala. Nagtatawanan ng mga sundalo kapag nakipagkamay ang bata, with a commander suggesting na ipakilala niya ang sarili niya. Nararamdaman ng mga sundalo ang pagmamahal sa isang maliit na bata, at bilugan siya. Pinapainom nila siya ng tubig at pinapakain. Kahit na ang malamig na commander ay nag-aalaga sa bata, isang nurse na nagngangalang Ketcher dresses Sergei's wounds, at nabighani rin sa kanyang pagkatao. Hiniling sa kanya ng bata na gumuhit ng tangke sa kanyang mga sugat. Gusto kasi niyang maging sundalo paglaki niya. Kahit ang mga sugatang sundalo ay kinakaup, si Sergei ay nabighani sa commander's gun, sa kanyang batch, ang commander upang sagutin ang lahat ng mga tanong ng maliliit na lalaki. At laruin natin ang kanyang honorary pistol. Matapos ilabas ang mga bala, ipinakita sa kanya ni Sergei ang tangke na iginuhit sa kanyang tiyan. At ipinagmamalaki ang pagiging sundalo mismo. Mabilis na gumaling ang bata. Ang Norse, Gotcha, hilingin sa commander na hayaan ang bata na manatili sa isang batalyon. Ngunit hindi siya sumasang-ayon na sinasabing hindi ito magiging ligtas. Gusto niyang ipadala si Sergei sa isang orphanage. Ginugugo ng mga sundalo ang lahat ng kanilang libreng oras kasama si Sergei. Marami siyang binibisita sa buong araw. Dinadala nila siya ng pagkain na ipinadala ng kanilang mga pamilya mula sa malayo. At hayaan pa siyang laruin ng kanyang binocular. Isang araw, isang sundalo ang pumunta sa commander. Nahilingin sa kanya na hayaan ang bata na manatili sa batalyon. Ang mga sundalo ay nagkaroon ng malapit na koneksyon sa bata, at isipin siya bilang kanilang sarili. Inaalis ng kanyang presensya ang bigat ng digmaan sa kanilang dibdib. Gayunpaman, ang commander ay naninindigan tungkol sa pagpapadala ng bata sa orphanage para sa kanyang sariling kaligtasan. Sa susunod na araw, umatake ang mga kalaban at maraming sundalo ang nasaktan. Isang sasakyan ang dumating sa taba, search para dalhin siya sa orphanage. The commander break the news sa bata, at binigyan siya ng isang kahoy na honorary pistol bilang regalo. Niyakap naman siya ng bata. Sinasabing natatakot siya para sa kaligtasan ng commander. Natunaw ang commander sa kanyang yakap at nagbago ang isip. Hiniling niya kay Sergei na manatili sa mga sundalo bilang kanyang anak. Nang gabing iyon, the soldiers look for little soldier. Malapit para sa maliit na bata. They are over the moon para manatili sa kanila si Sergei. Ginaising ni commander si Sergei, at binigay sa kanya ang mga damit. Isinuot niya ang mga ito at tumakbo sa paligid. Mukhang tunay na sundalo. Ang isa ay nagsimulang tumawag sa kanilang maliit na batang sundalo. Habang tumatakbo ang bata, naglunsad ng air attack ang mga German sa batalyon. Mabilis na dinala ng mga sundalo si Sergei sa isang ligtas na lugar. At labanan ng iba, mabilis na lumalaki ang bilang ng mga nasugatang sundalo. Gusto ni Sergei na gawing kapaki-pakinabang ang kanyang sarili, kaya nagdadala siya ng tubig sa mga uhaw na sundalo. Isa sa kanila ang humihiling sa kanya na magbasa ng isang sulat.
Ipinadala ng kanyang pamilya. May benda kasi siya sa mata. Gustong tumulong ng batang lalaki. Ngunit hindi marunong magbasa. Kinuha niya ang sulat. At nagsimulang gumawa ng mga bagay na nakasulat dito. Sinasabing ligtas na ang mga sundalong baka pauwi. Kapag sinabi ng sundalo na wala siyang baka, ang iba ay nagsasabi sa kanya na sumama sa kwento. At tumawa. Binabasa niya ang mga sulat ng iba sa parehong paraan. At pasayahin sila. Sa sumunod na eksena, nakita namin si Katja at isang commander na nag-uusap. Parang attracted ang dalawa sa isa't isa. Ngunit huwag ipagtapat ang kanilang nararamdaman. Mamaya sir, sabi ni Gay sa commander, na siya ay nasa maayos na posisyon sa Italian. At nagsimulang ipakilala ang kanyang sarili bilang isa. Gayunpaman, nakita ng bata ang isa sa istasyon ng mga sundalo. Nawasak mula sa pag-atake. Tinuturuan siya ng commander upang tanggalin ang kanyang sombrero upang magbigay galang sa namatay na sundalo. Sa susunod na araw, iginiit niya na bigyan siya ng misyon ng commander at binibigyan ng gawain upang ipamahagi ang mga liham sa mga sundalo. Opisyal niyang tinatapos ang kanyang gawain. At pinapasayaw pa siya ng mga sundalo. Sa susunod na araw, medyo malayo si Sergey sa base. Gamit ang kanyang binocular, habang pinaglalaroan niya ito, nakita niya ang paa ng isang tao na gumagalaw mula sa loob ng isang dayami. Nagmamadali siyang bumalik sa batalyon, at sinabi sa mga sundalo ang tungkol sa kanyang mga natuklasan. Ang mga sundalo ay may pag-aalinlangan ngunit sumama pa rin sa isang batang lalaki. Nang makarating sila malapit sa dayami, inalerto sila nang makita ang dalawang especially iya ng Aleman. Nagtatago sa ilalim. Inaresto ang mga especially iya, at ang bata ay pinupuri sa kanyang katalinuhan. Nang gabi, siya na ngayon ang opisyal na ama ng bata. Alam ni Sergey ang nararamdaman ng mga commander para kay Kadia. So to repay his kindness, kinukuha niya ito para magtapat sa kanya. Pero nakita siya ng dalawa na may kausap siyang ibang lalaki. And Ron fully assume na interesado siya sa iba. Ang base ay inatake muli ng mga German. Sa pagkakataong ito, buong lakas na tinutulungan ni Sergey ang mga sundalo. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng bala sa mga sundalo. Sa frontline. Ngunit ang mga sundalo, inutusan silang bumalik sa shed. Dahil masyadong delikado sa labas. Pagdating niya sa shed, nakita niyang nagpapanik ang commander at ang iba pa. Dahil ang koneksyon ng mga telepono. Kasama ang koronel ay nawala. Isang sundalo ang ipinadala upang ayusin ang mga sirang wire. Sinusundan ni Sergey ang sundalo. At medyo nasugatan si Sisi. Tinanong niya ang naghihingalong sundalo kung paano niya maayos ang mga wire. At ito ba mismo, bumalik ang koneksyon at mas maraming tropa ang tinawag. Ang 6 na taong gulang ay naigil iligtas sa buhay ng lahat. Mamaya, nakita namin ang commander at naabutan namin itong nagsasalita sa tabi ng ilog. Sa wakas ay ipinagtapat ng commander ang kanyang pagmamahal sa kanya, and asked her to be nanay ni Sergey. Hindi pa pwedeng nasa moon ka, pero bago pa siya makapagsalita, lumapit sa kanila ang isang sundalo, at binibigyan ng sulat ang commander. Sinasabing sila ay ipinadala mula sa base. Sa susunod na araw, lahat ng mga sundalo ay umalis para sa kanilang bagong base, kasama si Sergey. Gayunpaman sa kanilang paraan, nakatagpo sila ng isang larangan ng pag-iisip. That blow off ang ilan sa kanilang mga sasakyan. Nasaktan ng commander, habang maayos ang mga grupo. Sergey was close with namatay sa pagsabog. Umiiyak siya at tiyakap ang commander. Dala nila ang mga nasugatan. At ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay sa kanilang bagong base. Humanga siyang dalawa sa ambisyon ng mga bata. At binabati kita sa commander. Para sa pagkakaroon ng isang matalinong bata. Sa susunod na araw, ang kanilang dibisyon ay ginawaran ng banner ng mga gwardya. At gayon din ng batang lalaki. Nangako siyang ililigtas ang kanyang bansa. Kapag binigay sa kanya ng general ang kanyang badge. Isang gabi ang kanilang batayan ay umaatake ng malupit. At ang commander ay nakulong sa ilalim ng mga guho. Umiiyak ang kahalili para sa kanyang ama at sinusubukang iligtas siya. Tawag niya sa ibang mga sundalo, na sa wakas ay inilabas ang commander. Sa susunod na araw, lumapit si Sergey sa isang nasugatan na commander. Sumakit ang kanyang mga kamay habang sinusubukang iligtas ang isang commander. The kid is now an inseparable part of the team. Wala siyang pamilya sa tabi nila, and moves wherever they go. In the war, the movie ends of the regiment, and seen moving to another base. A voice in the background narrates that he even took part in the silent grand battle.